Ano nga ba ang dapat mong malaman bago ka mag-request ng return or refund dito sa Shopee? Tara, alamin natin. Ka rin ba sa nais na mag-return o refund ng iyong order sa Shopee? Maraming dahilan kung bakit nanaisin nyo na mag-return o refund dito sa Shopee. Pero ano nga ba ang dapat nyong gawin para makapag-return o refund dito sa Shopee? Una, dapat ang Shopee Pay wallet nyo ay verified. Yes po, need na verified ang inyong Shopee Pay wallet dahil dito mapapasok ang inyong refund. Video ako tungkol dito sa bagong update ni Shopee. Lalagay ko na lang yung link sa comment section. Next naman ay kahit napindot nyo na yung order receive ay pwede pa rin kayong mag-request ng return or refund. Dahil ito sa bagong update ni Shopee. Basta pasok pa sa Shopee guaranteed period at Shopee returns window ay pwede pa rin kayo mag-request ng refund or return. Ito yung mga allowed reason para makapag-request kayo ng return at refund dito sa Shopee. Unang-una na dyan ay missing quantity or accessories. Ito yung isa sa pinaka-common kung bakit nagre-return or refund dito sa Shopee. Next naman ay empty parcel. Po, mayroong mga Shopee user na nakaka-receive ng ganito. Next naman ay receive wrong item. Kalamitang gumagawa nito ay mga scammer talaga. Next naman ay damage. Kaming klase ng damage dito sa Shopee. Ito na nga yung mga basag-basag, scratch or dents. Lastly, yung tumapon na liquid. Next naman ay faulty products or yung mga in-order nyo na mga kagamitan pero sira pala nung gagamitin nyo na. Next naman ay expired. Di ko lang sure kung meron na talagang ganitong experience sa Shopee pero malay nyo, diba? Next naman ay counterfeit products. Hininin natin na marami talagang peke na tinitinda dito sa Shopee. Pero ito sinasabi ko na counterfeit products ay galing lang mismo dapat sa Shopee Mall. Yes po, ang Shopee Mall ay guaranteed ni Shopee. Kaya talagang hindi dapat peke ang mapunta sa inyo or original talaga siya dapat. Galing sa mga iba't ibang brands. Makikita nyo na Shopee Mall siya kapag meron siyang mall na nakasulat sa taas. Yan, kagaya niyan. Pero i-check nyo maigi kung totoong Shopee Mall talaga siya. Kasi merong mangilang-ilang shop sa Shopee, nakakalain mong Shopee Mall pero hindi pala. Next naman ay change of mind. Pero dapat may mga factor pa rin kayong malaman bago kayo mag-refund gamit ang change of mind na reason. Hindi yung ibabalik nyo lang siya dahil ayaw nyo lang. Next naman ay product doesn't meet your expectation. Ito na naman po tayo, expectation versus reality. Always check pa rin yung reviews at kung yung price ba ay angkop sa bibili nyo. So ito naman yung mga hindi na-allowed ni Shopee na ibalik nyo. Mga undergarments or swimsuit, used makeup, mga groceries, jewelries, mga 18+. Kung refund lang yung nais nyo, ang tinatanggap lang nila ay itong incomplete or missing products, empty parcel, cluttered or broken products, spilled liquid or contents, expired products, at mga produktong sakop ng perishable at digital products and services. Saan nyo na hindi lang si Shopee ang nagde-decide niyan kundi yung seller din. Kaya kung mapapansin nyo, merong mga seller na may ganito. Kasi nagsisigurista lang sila kasi minsan sila rin na scam na. Kung na-approve ni Shopee ang refund nyo, may dalawang ways para ma-refund kayo. Isang full at isang partial. Okay, magtataka kung partial lang yung ma-receive nyo kasi meron talagang ganyan. At marireceive nyo ito after 7 to 9 working days. Sana may natutunan kayo sa video nito. Thank you for watching. Yun lang!